Hello mga kakusina! Ako po ulit si Ate Angel ng Kusina ni Angel, and for today's video, gagawa na naman po tayo ng dessert recipe na baka hindi mo pa nagagawa or nasusubukan sa iyong kusina, kaya't panoorin mo na ang buong video dahil madali lang po ito. So una, naglagay na tayo ng 3 cups of water sa ating kasirola. Susundan lang natin ito ng isang sachet or 24 grams nitong Menu Magic na red jelly. So, ito yung pipiliin natin para maganda yung color. And ito po ay meron na rin niyang vitamin C. So, kung gusto mo ng ganito, ilalagay ko dyan kung saan ko ito nabili. Plus, siguraduhin po natin na hindi pa nakabukas yung apoy sa ating kalan dahil kailangan po muna nating matunaw yung ating red jelly. Kapag natunaw na po iyan ng maigi, pwede na po nating buksan yung apoy sa ating kalan at lulutuin lang natin yan over medium to low heat at hihintayin po natin kumulo yung ating red jelly. So, habang hinihintay po natin kumulo yung ating red jelly, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel. Kung meron ka ring Instagram, paki-follow na rin ako doon, Kusina ni Angel. At kung gusto mong matuto pa ng iba pang mga recipes, o kaya naman gusto mong mag-share ng mga niluluto mo everyday, pwede kang sumali sa ating Facebook group. Andyan lang po yan sa ating Facebook page. At ayan na nga mga kakusina, kapag nakita nyo po na kumulo na yung ating red jelly mixture, off lang natin yung apoy sa ating kalan at i-transfer na natin to sa ating lagayan. Yan, so isasalin ko lang to dito mga kakusina at hihintayin po natin yung mag-set at mag-firm, and then after po nun, ipapakita ko na sa inyo kung ano pa yung next procedure. Alam nyo naman na wala na akong iba pang i-recommend na kalan sa inyo kundi si Gaslight. So ito napakadali lang gamitin, napakadaling linisin. So ayan, kakalinis ko lang din kasi nga mag-video na naman si ate nyo Angel. And mura lang din po yung kanilang gas. Sobrang dali lang ding ikabit niyan. Tapos po on and off lang din siya. Pwede ninyong hinaan kung gusto ninyo na medyo mahina yung apoy ninyo. At ayun na nga mga kakusina, nag-set na or nag-firm na yung ating red jelly. Alam nyo ba, itong lagayan ko na to, kung saan ko sinalin yung ating jelly mixture, kahit sobrang init nun, hindi po to nababasag. So, ilalagay ko rin dyan kung saan ko to nabili. Even itong ating mixing bowl. Sobrang tagal na yan sa atin yung Angel. So, ilalagay na natin yan dyan. At maglalagay rin po tayo dito ng buko. Nasa sa inyo na kung gaano karami. So, ako po, 2 piraso po iyan na pang salad. Tapos, pinakayod ko na po iyan. Maglalagay rin po ako dito nitong isang jar or 340 grams ng Tita Ellie Green Kaong. So, i-drain nyo lang yung kanyang syrup. Tapos, isala nyo na yan dyan sa ating mixing bowl. Yan. So, nasa inyo naman kung gusto nyo rin liit-liitan pa yan. Ako kasi gusto ko, hinihiwa ko siya ng mas maliliit. After nun, maglalagay lang din ako nitong nata de coco. Maliliit lang din yan. So, after adding ng ating nata de coco, maglalagay lang po tayo dito ng isang lata or 380 grams ng Marie Evaporada. Ayan, so alam nyo naman, laging gamit ni ating yung Angel ang Marie Evaporada dahil napakamura lang po niyan sa market. After adding ng ating isang lata ng evaporated milk, maglalagay lang din po tayo dito ng chilled overnight na Marie Condensada. Ito po ay meron din siyang 380 grams. Ayan, tingnan nyo naman yung consistency niyan. Hindi talaga tayo tinipid ni Marie. After adding, meron din po tayo ditong 1 can or 370 grams na ng ating all-purpose cream. So, chilled overnight yung inilagay natin dyan na all-purpose cream para po mas mabilis yang lumamig kapag inilagay natin siya sa ating chiller. For example, since chilled na yung ating cream pati yung ating condensed milk, mas mabilis yun na lang yung i-enjoy. Pero nasa sa inyo pa rin kung gusto nyo pa siyang ilagay pa sa inyong chiller, wala naman pong problema. Tapos kung gusto nyo siyang i-enjoy na agad-agad, wala rin po yung problema. Kapag nailagay na po natin lahat yung ating mga ingredients dito sa ating mixing bowl, haluin lang po natin ito ng maigi para mag-combine. Ayan o, sobrang sarap ng recipe natin na ito mga kakusina, sinasabi ko talaga sa inyo. Ayan o, magkano po ba ang buko sa inyong lugar? Sa amin ngayon dito ha, 25 pesos na lang po siya isa. Pero sa ibang tindahan na nabibilan din namin, nagre-range pa rin siya ng 30 to 35 pesos. So, since may suki na ako, sobrang daming nabili doon. 25 pesos lang po yung isang piraso ng kanilang buko.
kung isa ka din pala sa dessert lover, pwede ka bang mag-comment sa ating comment box section kung ano na sa mga dessert recipe ang nasubukan mo na ginawa mo rin gamit ang recipe ng ating Angel. So, color red yung pinili ko na jelly para compatible siya sa color ng green kaong na meron ako dito sa bahay. Tapos yung nata natin is color white, even yung ating buko. Pwede kayo dyang maglagay ng corn para merong color yellow. Kasi pag gumagawa ako nito, sobrang bilis agad maubos sa bahay. As in, hindi pa siya lumalamig. Talaga namang ubos agad. Kaya ang ginagawa ko, pinapalamig ko na yung all-purpose cream para kapag ginawa ko to, pwede na namin agad kainin. At ayan na nga mga kakusina, tapos na naman po ang ating easy dessert recipe na creamy buko salad. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button, click mo na yung notification bell, click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. At pakishare na rin po ako ng ating video, lalo na kung isa ka din sa dessert lover. Tignan nyo naman yan kung gaano ka-creamy, gaano kasarap at sobra-sobra yung ating sahog. Wala pa tayo dyang sago ha. Yan lang mga kakasina. Thanks for watching and enjoy this video.